Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo kung nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon po for today's reflection. Mainitin ba ang ulo mo? Lagi ka pang nagagalit? Konting diferensya lang, big deal na sa'yo. So maraming taong ganyan guys. Lalo na kung may sinabi ka sa buhay o yung mayaman ka, nasa pwesto ka sa gobyerno, masyadong mainit ng ulo at parang may pinangahawakang, alam natin guys, yung kayabangan. So yung Holy Spirit guys, yan ang tinuturo sa atin. Ginagabayan tayo kung paano maging mahinahon. Dahil gusto ng Holy Spirit ay matulad tayo sa ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya sabi sa Efeso, chapter 4, verse 2, maging mahinahon kayo, mapagkumbaba, maunawain, at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig nyo. So, in guys, napakalinaw, di ba? Maging mahinahon daw tayo. So, minsan kasi, di ba, diyan nagsisimula yung gulo. Konting diferensya lang nakikipag-away ka na. 'Di ba? Gusto mo ikaw yung nananalo. 'Di ba? Sa debate may pinag-uusapan kayo, hindi ka nagpapatalo. Kaya minsan nakakapikunan hanggang sa mauwi sa bangayan, 'di ba? So, kailangan maging humble tayo, guys. Kasi utos 'to, 'di ba? Maging mahinahon kayo. Hindi sa choice na baka pwede namang maging mahinahon kayo. Wala namang ganun sinasabi dito si San Pablo. Ang sinabi niya ay maging mahinahon kayo at maunawain. So, kumbaga sa animals, guys, di ba, minsan may makita kayong tao sa mga animals. Kahit sobrang wild yan, di ba? Pag ikaw ay maayos o talagang magandang makitungo sa animal na yan, mapapaamo mo. Kaya nga 'di ba sabi sa kasabihan, diba, napapaamo niya, may kumikilala ng amo, 'di ba? May mga aso, 'di ba? May mga aso na pagka ibang tao talagang galit sila, pero pag ikaw ang kaharap, napakalambing sa iyo. 'Di ba? Kasi nga nagiging mahinahon siya dahil doon sa ginawa mo. So, ang taong mahinahon, kailangan kontrolado mo ang ugali ng tao. Kung sinasakyan mo ba? Imbis na makipagtalo ka pa, pinababayaan mo na lang. Inihintindi mo na lang yung kakulangan nila. Di ba? So, kagaya ng ating Panginoong Yesus, sa kabila, di ba, ng pagpapasakit sa kanya, pinasa niya yung krus, minura siya, di ba? Dinuraan, sinaksak, binagyan ng corona. Lahat ng yan, dinanas niya, napakahirap, di ba? Pero anong sabi niya nung nasa krus na siya ng Kalbaryo, kung saan nakabayubay ng kanyang katawan? Anong sabi niya, guys? Patawarin niyo po, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, yun ang gustong mangyari sa atin ng Holy Spirit na dapat kaya natin kontrolin. Huwag tayong padadala sa bugso ng ating damdamin. Minsan, di ba, sa mismong pamilya natin, halimbawa, di ba, nagtatrabaho ka, sa umaga pa lang, umalis ka na ng bahay mo. Pag uwi mo, natural, pagod na pagod ka na, di ba? So, dahil pagod na pagod ka na, siyempre, para mainitin ang ulo mo. Pag uwi mo ngayon sa bahay, nadatnan mo, wala pang ulam, di ba? Hindi pa nakabili. O hindi pa kagad nakapagluto, alam ba, yung nanay mo, o yung asawa mo, di ba? Yung galit mo, doon mo binubuhos eh, di ba? Imagine mo yung pamilya mo, binuhusan mo ng galit mo, ng init mo ng ulo. Di ba? Samantala maghapon ka nagtatrabaho, ito yung mga katrabaho mo lang. Pero minsan, di ba, napipressure ka rin sa trabaho, pero hindi ka na pumapalag. Lalo pa kung boss mo ang nag-uutos sa'yo sa dami ng inuutos sa'yo. Hindi ka na nagre-reklamo, okay lang. Pero pag uwi mo, nagiging mainitin ang ulo mo sa mga kapamilya mo, anak mo, nanay mo, kapatid mo, kung sino mang kasama mo dyan sa bahay. 'Di ba? Kaya sana maging mahinahon po tayo. 'Di ba?
magpasensyahan, intindihin, maging humble, huwag maging mayabang, di ba? Kasi minsan, di ba, sa kalsada, guys, kagaya ko, lagi ako nasa kalsada. Ah, marami talaga mga mainitin ng ulo. Minsan makat mo lang ng makat lang ng konti, nagagalit na. O nakakagitgitan mo lang ng konti, nagagalit na. Bakit? Siguro yung iba doon, 'di ba? May dalang barel, 'di ba? Kaya kumbaga maangas. Kaya minsan, 'di ba? Talagang mayabang sila sa kalsada. Hindi nila pinapalagpas kahit konting minsan, hindi mo naman sinasadya, 'di ba? Nagkagit-gitan lang. So, mainit na. At marami tayong nabalitaan na dahil dyan sa kalsada, may namatay na o may nakakasakit. Kaya po iwasan natin ako guys. Bilang nagmamaneho ng kotse, yan, gusto ko maging cool driver ako. Kasi mahirap na. Kung mainitin ang ulo mo, mamaya mapahamak ka pa, di ba? Yun na nga, may dalang barel o kung ano pa man, napatay ka, kawawa yung pamilyang iniwan mo. Di ba? May naghihintay sa'yo sa bahay na kailangan maging mahinahon ka. Kaya mo na kung konting diferensya na. Minsan, kahit ikaw na yung tama, guys, di ba? Kahit ikaw na yung tama, yung mali pa, siya pa yung matapang. Marami ako naka-encounter guys sa kalsada. Kaya ang ginagawa ko, inayaan ko na lang, bahala ka, di ba? Di ba? May minsan pa guys, parang kasalanan niya kasi paliko ako, dumiretso siya. Eh kung hindi ko siya nakita sa salamin, nabangga ko. Tapos binusinahan ko siya. Siyempre, kumbaga warning shot lang, kumbaga. Pero yun naghintay guys. Parang gusto maghamon. Eh binabayaan ko lang. Kung naka-stop siya, ini-stop ko rin guys. Hindi ako lumabas ng kotse. Di ba? Kasi iniisip mo kung papatulan mo, mapapaaway ka lang, mapapahamak ka. Kawawa ang pamilya mo. So yun po ang lagi nating hingin na dalangin, na biyaya sa Diyos na sana bigyan tayo, pagkalooban tayo ng ating Panginoon Diyos ng kahinahon, maunawain, di ba? Mapag-intindi sa mga bagay na kahit na tama na tayo, mali na sila. I-handle natin ng mabuti. Huwag po tayong mayabang lalo na sa mga nasa posisyon. Sana huwag ganun. Huwag ilagay sa ulo yung posisyon mo, may baril ka, kung ano pa mga pinangahawakan mo sa kapangyarihan sa gobyerno o ng matataas na tao. Kaya ito po, magandang isabuhay natin na maging mahinahon, maging cool lang tayo kahit na sino kaharap natin para maging payapa ang buhay natin at hindi pa tayo mapahamak. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa financial at problema rin sa pamilya, sabayin mo ko sa aking healing prayer na napakasimpleng dasal kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoon at magpakumbaba dahil sa ating kasalanan ay hingin natin ng tawad sa Diyos. At kanyang ipagkakaloob, anuman ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan, ayon sa kanyang kalooban. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo pang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po sa buhok. Matagal ng bedridden, Lord. Iunat niyo po niya mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Yakapin niyo po ang kanyang katawan. Pagalingin niyo po, Lord, ang kanyang sakit. Alam naman namin, Lord, na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin para sa aming pamilya o sa kanilang pamilya at kung ano pa mang karamdaman kanilang nararamdaman sa oras na ito. Ganon din po sa pamilyang nagkakasiraan, nagkakaaway, hindi nagkakaunawaan, nagkasakitan. Paghilumin niyo po, Lord, ang kanilang mga sugat, ibalik ang kanilang magandang relasyon na pagbigkis-bigkisin niyo po muli. At ganoon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalo na po yung mga kapatid naming walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, Lord. Hinahanap pa ng ulam, pambili ng gamot, pambaon sa mga bata, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay sa kakapusan ng aming financial. Tulungan niyo po kami. Alam kong hindi niyo po kami iwan, ni pababayaan. Patawarin niyo po ang aming kahinaan at kasalanan. So ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.